Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Bridgetowne, isang bagong business district dito sa boundary ng Quezon City at Pasig City. Ongoing pa rin ang development dito sa lugar na ito, kaya naman magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Ito na ngayon ang latest na progress sa bagong upscale mall ng Robinsons, ang Opus Mall. Malapit na ngang matapos ang bagong mall na ito at magbubukas na sa mga susunod na buwan. Ang bagong Opus Mall ay tinatawag din na Robinsons Riverside Galleria. Magkakaroon ito ng 5 to 6 floors at meron pang basement level. Dito sa harap ng mall sa may C5 inilagay na ang bagong logo. Dalawang office building naman ang itinayo dito na natapos na ngayong isa, ang GBF Center 1 at malapit na rin matapos ang GBF Center 2. Dito naman sa dulo ng Opus Mall, connected ang bagong 5-star hotel na matatapos na rin. Malapit na matapos ang paglalagay ng mga safety barrier dito sa tulay para sa bike lane at pedestrian lane. Pati dun sa kabila, tapos na rin na nilagyan ng safety barrier. Ito na ang bagong Philly Hotel, isang Robinsons owned hotel brand. Ang tulay na ito ang nagdudugtong sa dalawang bahagi ng Bridgetowne. Ang eastern part nito dyan sa kabila nasakop ng Pasig City. At dito naman sa pinanggalingan natin ang Bridgetowne West nasakop naman ng Quezon City. May riverside view pala ang bagong hotel. Marami pang mga bagong development dito sa area along Marikina River. At ang pinakabago nga dito ay ang Park Links, isang bagong business district ng Ayala at Eton Properties. Nagsisimula pa lang ang development dyan sa Park Links. Matatapos na rin ang isang bagong residential condominium dito sa Bridgetowne, ang Cirrus Residences.
Isang bagong high-rise residential project ang sisimulan na rin na itayo dito, ang Haraya Residences. Magtatayo dyan ng dalawang ultra-luxury residential building na may commercial area sa baba. Ang Haraya Residences ay joint venture project ng Robinsons Land Corporation at ng Shangri-La Properties. Ang The Victor Statue ang pinakabagong landmark at tourist attraction dito sa Bridgetown. Ito ay may taas na 60 meters high at sa ngayon nga malapit na matapos ang itinatayong viewing platform dito sa baba ng statue. Kapag natapos na yan, pwede na tayong umakyat dyan at magpa-picture sa baba ng giant statue. Ano kayang purpose dito sa baba? Siguro magkakaroon ng cafe o restaurant? Abangan na lang natin sa susunod na update. Malapit na rin matapos ang isa pang upscale residential building, ang Villares Residences. Ang South Tower ay matatapos na at sisimulan na rin itayo ang North Tower. So ayun guys, medyo against the light dahil nakaharap tayo sa araw. Pero kitang kita naman natin na may hagdanan na dyan sa baba ng giant statue. Tsak na maraming pupunta dito at magpapapicture dahil may viewing platform na para sa mga turista na pupunta dito sa Bridgetown. Malawak pa yung area dito sa Bridgetown na i-develop pa ng Robinson sa mga susunod na taon. Para sa mga di pa nakakaalam, dito muna lilipat pansamantala ang ilang mga opisina ng Pasig City Hall dahil sisimulan na ang Phase 1 ng major redevelopment ng Pasig City Hall. Isang napakaganda at modernong proyekto ang itatayo doon at tatawagin na Pasig City Hall Campus. So ayun guys, malapit na nga matapos ang Villares Residences South Tower. Dito naman sa gitna ng Bridgetown East, itinayo ang football field. Ginagamit na ngayon ang bagong Bridgetown Football Field sa iba't ibang championship at training. So ayan guys, nandito na tayo sa isang low-rise building na rerentahan temporarily ng Pasig City Hall habang ginagawa ang bagong proyekto doon.
Sa mga susunod na buwan, mas lalong dadami ang tao dito sa Bridgetown kapag inilipat na dito pansamantala ang ilang opisina ng Pasig City Hall. Dito sa labas makikita natin ang poster na nagsasabi na ito nga ang temporary na Pasig City Hall. Napakaganda pala ng gagawin doon sa Pasig City Hall Complex Project. Pati na yata ang Pasig Mega Market ay magkakaroon din ng redevelopment. Kaya pala magtatayo ng bagong Pasig City Hall Campus dahil questionable na daw ang integrity ng lumang Pasig City Hall building. Nandito rin sa gitna ng Bridgetown East ang isang food market. Iba't ibang mga pagkain ang mabibili dito at bukas sila mula hapon hanggang sa gabi. Ang Mercato Central pala yung nandito. Ito rin yung dating night market doon sa BGC na nagsarado na at lumipat na sila dito. Ang daming food stalls dito at marami kang food choices na pagpipilian. Habang hindi pa sinisimulan ang iba pang mga project dito sa Bridgetown, ginagamit muna ang mga vacant areas dito bilang obstacle park. Iba't ibang events din ang ginaganap dito, katulad ngayon kung saan may mga rider group na nandito. Isa pang project ang sisimulan na rin na itayo ang Lipont Residences, dalawang residential building. Sa mga susunod na taon, marami pa mga project ang itatayo dito sa Bridgetown. Siguro aabot pa sa 10 taon bago matapos ang lahat ng mga proyekto na itatayo dito. Dito sa kabila sa Bridgetown West, medyo maliit lang yung area kumpara sa Bridgetown East. Kapag natapos na itong mall, hotel at ang office building, fully developed na dito sa kabila. Inaabangan pa natin ang opening ng Opus Mall at excited na rin ako na makita kung ano magiging itsura sa loob ng bagong upscale mall ng Robinsons. Dito sa baba ng GBF Center, unti-unti nang nagbubukas yung mga bagong restaurant at mga cafe. Anong masasabi nyo sa latest development dito sa area na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!